So mga tol, matapos nga po ang impresibong panalo ni Carl-James Martin kahapon sa Parañaque City kontra sa dayong boksingero na si Chaiwat Buatkaratok ng Thailand, kung saan pinabagsak ni Martin sa round 6 ang kontra sa isang body shot at masungkit ni Martin ang titulong WBO Global Super Bantamweight na pagmamay-ari noon ni Janrel Casimero. Kinongrats nga po ni Casimero si Carl-James Martin sa pagkapanalo nito. So gumaganda na nga po ngayon ang karir ni Martin at sana ganyan din ang ipakita niya kapag sa ibang bansa na siya lalaban. Ang malaking potensyal talaga na makalaban ni Carl-James Martin para sa world title shot ay itong number 1 contender na si Sam Goodman sa hinaharap. Masaya nga din po si Manny Pacquiao mga tol na pumirma na si Martin sa MP Promotion, TGB at PBC. Ika nga ng mga nasa boxing industry mga tol, future superstar daw itong si Martin. Sa kabilang banda naman mga tol, lumipad na nga po ang Team Tapalis papuntang Japan ngayong araw na ito. Isang linggo na nga lang po, magaganap na ang bigating laban ni Tapalis kay The Monster na Oya Inoue para sa unification ng 4 na titulo sa Super Bantam. Ready na nga po si Tapalis na harapin ang Monster mga tol. Ayon nga po kay former IBF Super Flyweight World Champion Jerwin Angkahas nang ma-interview siya, may knockout daw talaga na mangyayari sa laban ni Tapalis at Inoue. Ang tanong lang umano kung kaya daw ba i-handle ni Inoue pag napabagsak siya ni Tapalis, dahil hindi pa daw nakakaranas si Inoue na ma-knockdown. Hindi daw katulad ni Tapalis na veterano na daw sa ganyan, dahil ranas na daw ni Tapalis na bumagsak at alam na ang gagawin. Si Inoue daw baka matulad sa iba kapag na-knockdown hindi kayang i-handle. May napanood daw kasi si Angkas dati na isang Hapon na binugbog na daw na ito ang kalaban. Noong masingitan daw ang Hapon ng isang malakas na suntok, bumagsak daw ito. Biglang tayo daw ang Hapon na buong akala niya okay siya. Yun pala, rugi pa daw siya, kaya tinigil ng referee ang laban. So parang sinasabi ni Angkas mga tol na baka ganito din ang mangyari kay Inoue pag nagkataon. Tinanong si Angkas kung ano daw ba ang kahinaan ni Inoue na pwedeng masilip ni Tapalis. Sagot ni Angkas mga tol, si Inoue kapag nakatama nagiging pabaya daw atras. Yun daw ang gustong gusto ni Tapalis, dahil subok na daw ni Angkas si Marlon Tapalis dahil naka-sparring na daw niya ito. Yung akala mo daw na tinatamaan mo na daw ng solid si Tapalis, pero maya maya daw may magandang ipapatama sa iyo si Tapalis. Inamin nga din ni Angkas mga tol nung maka-sparring niya si Tapalis na may suntok daw na malalakas si Tapalis na lumulusot daw sa kanya. Kumbaga, iniisip mo daw na bibitaw na si Tapalis, pero mabibigla ka na lang daw na magpapatama daw ito ng solid. May paglalagyan ka daw talaga kay Marlon Tapalis kapag niras mo siya. Samantala, pagdating naman sa laban ni Angkahas sa February 24 kontra sa kapatid ni Naoya Inoue na si Takoma Inoue para sa titulong WBA Bantamweight World Title na hawak ni Takoma. Paliwanag ni Angkahas mga tol, sana daw makuha niya ang panalo. Nagpasalamat nga din si Angkas mga tol na binigyan daw ulit siya ni Sean Gibbons ng chance na mapalaban sa world title. Palagay ko, sa tingin ko nga, may knockout yan. Ang ano ko naman sa kasi si Inoue kasi hindi pa yan natatamaan ng mga sulit at saka hindi pa napatumba. Kung sakali lang, kung papatumba ni Marlon, paano niya i-handle yung gano'n na, kasi si Marlon nakita na natin kung paano i-handle ni Marlon pag siya ang bumagsak, alam na niya, veterano na siya. Veterano siya, alam na niya ang gagawin. Kasi may napanood ako dati na Hapon din na binugbog niya yung kalaban niya, tapos nung natamaan siya, tayo agad siya kasi alam niya, kaya niya, pero pag tayo niya, ano pa pala, rugi pa pala siya, in-stop siya na rin, pero binugbog niya na yung parang ganun yung yung experience talaga, yung nakikita ko kasi kay Inoue kasi minsan pag nakatama siya, nagiging rush din siya, nagiging pabaya din siya sa nakaka-sparring ko si Marlon, yun yung gusto ni Marlon yung maya pa akala mo natatamaan mo na si Marlon ng solid, pero maya may mapatama talaga sa yun ng magandang ako aminin ko, pag kami nag-sparring ni Marlon, may mga suntok talaga nalulusot na malakas si Marlon. Yun yung parang kahit na iniisip mo pa na ito kasi bibitaw na to, di mo alam kung anong suntok. Minsan uppercut o basta mag-rush ka kay Marlon,
Palagay ko may paglalagyan ka.